Dito guys, ay gumamit nga pala ako ng 5 pirasong Super Witch. Gumamit na rin ako dito ng ipinagbabawal na teknik. Kumbaga, ang plano ko ngayon dito mga boss, ay kailangan ma-3-star ko itong mga base ng kalaban nang hindi sumasablay dito sa Clan War League. Day 6 kasi namin dito ng Clan War League ay puro taga Indonesia yung kalaban namin. Ibig sabihin mga boss ay ito yung mga batak na player kung saan gumagamit sila dito ng mga meta base. Meron nga din pala akong 3 account na kasali dito sa clan na Final Defense. Isa tong number 2, isang number 3 at isang TH17 dito sa number 11. Kaya tara, tingnan natin kung matsatsambahan natin tong TH18 gamit yung TH17. Tapos kung titingnan nyo, sobrang lawak dito ng mga base na ginagamit ng mga taga Indonesia. Kasi gusto talaga nilang nauubusan yung oras na mga umaatake sa base nila. Pero ang plano ko dito ay sentrohin dito yung base ng kalaban. Kasi kung titingnan nyo dito yung base ng kalaban, kung tatamaan natin yung gitna dito mga boss, sigurado napakalaki ng value na makukuha natin dyan. Pero kung sakaling hindi natin tamaan itong mga boss, sigurado malaki din yung chance dito na hindi natin ma-3-star tong base ng kalaban. Kaya tara, tingnan natin kung matsatsambahan natin to gamit yung TH17 natin. Ayun guys, nakuha natin yung pinakang gitna. Kaya ang plano na lang natin dito ay samahan natin dito si Archer Queen kasama na rin eto mga troops natin. Kumbaga, ang trabaho ng mga troops at heroes natin dyan mga boss ay pasukin yung mga gitna na yan hanggang dun sa may pinakang town hall ng kalaban. Nilapag ko naman dito yung Regispell natin. Sinabay ko na din yung Warden ability para habang pumapasok sila dito sa may town hall ay hindi tinatablahan ng damage eto mga troops at heroes natin. At eto na nga guys, halos napakadami pa natin dito ng troops na natira, pero ubos na yung base ng kalaban. Kaya ang gagawin na lang natin dito sa mga natitirang troops natin ay gagamitin na lang natin para linisin dito yung mga natitirang kalat sa labas. At eto na nga guys, unang banat dito gamit yung Town Hall 70 natin ay nakachamba agad tayo. Tapos kung titingnan nyo dito yung mga base ng kalaban, halos puro Town Hall 18 dito yung mga naka-mirror namin. Kaya tara, banata naman natin tong number 3. Ang plano ko namang gagawin dito mga boss ay kailangan isusugal ko dito yung mga spell ko. Dahil kung titingnan nyo dito yung mga depensa ng kalaban, halos dikit-dikit dito yung mga nasa gitna. Medyo mahirap nga lang planuhin to kasi merong 2 invisible spell tower dito sa may pinakang gitna. Tapos, ang napapansin kong nababagay dito sa base na to ay gagamitan natin ng 5 pirasong Super Witch. Kailangan natin dito makipagsakripisyo ng mga spell para makuha natin yung value na kailangan nating tanggalin. Etong mga nilalagay nating X-mark mga boss, ang gagamitan natin ng invisible spell. Kailangan maitago natin yan, pati na rin to kailangan na rin maitago. Medyo mahirap nga lang to kasi meron pala ditong bomb tower sa may baba. Mas lalong mapapadami ang gamit natin dito ng invisible spell tower kasi halos napakadaming depensa dito na nakakalat sa labas. Pero ganito talaga yung larong Clash of Clans mga boss. Kailangan talaga marunong ka sumugal sa buhay. Dahil kapag panalo ka sa naging sugal mo sa buhay, sigurado biyaya yung matatanggap mo. Pero hindi yung sugal na may pera kasi masama yun. Kaya tara, tingnan natin kung matsatsambahan natin tong base ng kalaban gamit tong mga Super Witch natin.
Ayun lang yung masama guys, sablay dito yung fireball natin. Hindi pala natin naisama sa pagtago yung bomb tower. Kailangan na madala natin to sa plan B natin mga boss. Ang plan B natin dito ay kailangan mapapunta natin yung super witch kung saan hindi nakatutok yung mga fire spitter. Nilapag ko na nga pala dito yung mga troops natin, kasama na din etong si Archer Queen. Kumbaga, etong plan B natin mga boss ay kailangan nakabase sa isip natin gagawin. Nilapag ko naman dito si King para hindi kumalat yung mga troops sa tiros natin na direkta lang nilang pasukin yung mga nasa gitna na yan. Ginamit ko naman dito yung overgrowth sa isang fire spitter pati na rin dito sa may monolith para habang pumapasok itong mga super witch natin dito sa gitna ay hindi agad sila makakatanggap ng masasakit na damage. Tapos etong dragon duke natin mga boss ang lilinis sa may tabi para pag na-expire na yung overgrowth ay siya na yung bahalang tumanggal sa may area na yan. Nilapag ko naman dito yung jump spell para easy access na sa kanila yung mga depensa na lilinisin nila. At eto na nga guys, halos napakahaba pa ng oras dito na natira. Pero napakadami pa nating troops dito na natira. Kaya eto na lang yung gagamitin natin para linisin dito yung mga natitirang kalat sa labas. Hindi ko akalain na kahit super witch pala mga boss ay meta dito sa taon ng 18. Ngayon ko lang kasi ginamit tong troops na to, kaya mukhang nakachamba na naman tayo. At para sa huling banat natin mga boss, ay gagamit tayo ng Fireball Meteor Golem kung saan eto yung isa sa mga troops na nakalimutan na dito sa Town Hall 18 ngayon. Malaki kasi yung nerf dito ni Supercell kaya halos kakaunti na lang yung gumagamit sa kanya. Tapos kung titingnan nyo dito yung base ng kalaban, box type dito yung ginagamit niya. At etong ganitong klase ng layout mga boss, ang pinakang pabor na pabor para sa mga Meteor Golem. Kaya tara, gawa na natin dito ng plano. Ang plano natin dito mga boss ay susugal ulit tayo dito ng mga spell para makuha natin dito yung malaking biyaya. Pero kailangan maglagay muna tayo dito ng archers para masigurado natin kung may nakatago nga ba dun sa may area na yun. At ang pinakang kailangan nating tamaan dito mga boss ay etong air sweeper. Dahil pag tinamaan natin yan mga boss ay siguradong mas malaki yung biyaya na makukuha natin. Kaya tara, banatan na natin tong base ng kalaban. At eto na nga guys, halos napakalaki dito ng value ng nakuha ng fireball natin. Kasi halos dikit-dikit lang yung depensa doon. Nilagay ko naman dito yung mga Meteor Golem natin, kasama na din yung mga throwers. Ang trabaho ng mga troops natin dyan ay pasukin yung area na yan hanggang dun sa may town hall. Inilapag ko naman dito si King at saka si Queen. Ang trabaho ng dalawang hirong yan ay sila yung maglilinis sa tabi para hindi kumalat yung mga troops sa tiros natin sa mga pinasok nila. Napansin nyo ba dito guys? Habang sinosolo ng mga troops at heroes natin etong nasa kabila, ay sinosolo naman ni Dragon Duke etong nasa kabila din. Kaya siguradong checkmate na agad tong base ng kalaban kahit hindi na tayo maglapag dito. Ang gagawin na lang natin dito mga boss, ay aalalayan na lang natin ang mga spell etong mga troops at heroes natin. At eto na nga guys, mukhang nakachamba na naman tayo dahil sa haba pa dito ng oras na natira. Pero sa dami pa rin dito ng piraso ng troops at heroes na natira sa atin. At ang gagawin na lang natin dito mga boss ay ilalapag-lapag na lang natin eto mga natirang troops natin na hindi natin nailapag kanina.
Kaya mag-shoutout nga pala muna tayo mga boss sa mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Bali, shoutout nga pala sa'yo Richard Rosero from Mandaluyong. Shoutout na rin dito sa mga solid supporter natin. Kaya shoutout sa'yo John Paul Caredo from Bicol. Shoutout na rin dito kay Nonong Esteban from Sigma Capiz. At syempre, shoutout na rin dito kay Supremo Lakwasero from Bacolod City, Negros Occidental. Kaya kung nagustuhan nyo pa etong mga ganitong klase ng content about sa Clash of Clans mga bossing ko, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin para palagi kang updated sa mga content na ginagawa natin. Maraming salamat sa panonood nyo guys, and to God be the glory.